Sa puntong ito, kausapin po natin si Dr. Nathaniel Servando, ang administrador ng Pag-asa. Magandang gabi po sa inyo, Dr. Servando. Magandang gabi po at Miss Mel at sa lahat ng mga televiewers. Sir, kaninang alas 11 ng umaga, tinerminate ng Pag-asa ang rainfall warning signal sa Metro Manila. Pagdating naman ng 1:45, yellow alert naman. Pagsapit naman ng alas 3:30, green alert naman. Pagdating ng alas 4, itinaas muli ang red alert. Ano po nangyari, Dr. Servando? Kwento nyo nga sa amin. Tama po yun, Mel, dahil kaninang madaling araw, mga bugsong pagpatak ng malakas na ulan ay humina hanggang sa itong kaninang umaga ay tuluyan ng nawala, kaya tinanggal ang from red warning, naging green, hanggang sa ito ay nagiging yellow, hanggang sa tinanggal na po ito mga bandang alas 10 ng umaga. Subalit ito nung bandang alas 2, in fact, nagkaroon ng mga pag-ulan. Sinabayan na ito ng malalakas dahil po sa thunderstorms na dumaan dito sa Metro Manila, embedded or kasabay nito sa hanging abagat. Ito po ang nagbigay ng malakas na pag-ulan. Kaya po na-raise uli ang rainfall warning, no, up to the highest. Sa kasalukuyan na umiiral yung red warning. Kaya nga ho Dr. Servando, dahil dyan sa termination ng rainfall warning signal na yan kaninang umaga, andyan marami na ang lumabas. Ano po? At marami na nagpumasok sa trabaho. Kaya ngayon, ayan, naiipit sa lansangan. Meron ba kayong nakikitang magandang gawing improvement para mas mabigyan natin ng karampatang impormasyon ang ating mga kababayan, Dr. Servando? Tama po yun, dahil itong warning na base sa ulan ay na-implement namin ito very recently at patuloy na ini-improve po namin ito. At tama po yun, patuloy yung pag-improve namin base ito sa mga nangyayari. Sapagkat, Dr. Servando, parang nakikita ko hindi na lamang yung mga suspension of classes ang inaantabayanan ng mga kababayan natin dahil sa napakaraming pagbahang ito, pati yung pasok sa trabaho. Iniinda na ngayon ng mga kababayan natin, hindi po ba? Tama po yan, dahil sa buhos ng ulan itong hapon, actually nakapagtala tayo ng pinakamalakas na ulan dito sa Quezon City, umabot ng 50.6 mm in just 1 hour. Talagang tama lang yun nasa definition namin ng red warning na more than 30 mm per hour. Maging dito sa port area, sa may Manila area, ay umabot din ng almost 49 mm, malakas po. Kaya yun ang nagiging dahilan ng mga biglang pagtaas ng tubig sa mga lansangan. Dr. Servando, punta tayo sandali dun sa Merecto, no? Nandun po si Mike Enriquez Nais din daw niyang magtanong sa inyo. Mike? Magandang gabi po. Salamat, Mel. Magandang gabi po, Dr. Servando. Pakipaliwanag lang po sa mga nanonood at nakikinig kung ano ba yung red warning. Sabi nyo kanina, ibig sabihin yan, 30 mm ng ulan ang dapat natin asahan. Paano ba po yan, Doktor? Para malinaw na maintindihan ito ng mga tao, Doktor. Sige po. Ang red warning, tinataas namin kapag ang ulan ay nakapagtala ng more than 30 millimeters sa loob ng isang oras, or continuously na more than 65 millimeter continuously or tuloy-tuloy sa loob ng 3 oras. Kaya po itong nangyaring pagbuhos ng ulan sa mga nakaraang the last 3 to 4 hours ay talagang pumatak dito sa criteria na ito. Kaya't naitaas namin ang red warning pagdating sa rainfall. Opo, Doktor, kaninang umaga medyo sumilip-silip na ng konti ang haring araw sa ilang bahagi ng Metro Manila na nakita na po ng ilang mga kapuso natin. Tapos nagtago na naman at nag-uulan na naman. Ang malaking tanong ngayon at alam nyo na rin ito sa Pag-asa, kailan po gaganda ang panahon kahit konti man lang? Tumigil man lang yung ulan o wag na lang umulan na malakas kahit paambon-ambon man lang, Doktor. Tama po, nakita natin na sa itong gabi, makaranas pa rin tayo ng pabugso-bugsong buhos ng ulan. Subalit bukas, nakikita po natin na mga pag-ulan pa din, dulot ng habagat. Subalit hindi na ganun kasing lakas. But inasahan pa rin natin na sa hapon, no,
posible rin magkaroon ng panandaliang buhos ng ulan. Subalit nakikita natin itong Biyernes ay nakikita natin na talagang yung pag-improve ng ating weather, no, ay nakikita natin towards weekend. Malaking possibility na makikita na natin o matunghayan na natin ang sikat ng araw. Opo, salamat po Dr. Servando. Balik tayo kay Mel.